birthday. Rhea Rosales, And June then tingin ka dito. 1984. Okay, thank you. And today, ma'am, I will be taking your vital signs such as your blood pressure, your pulse rate, your temperature. Also, the doctor told me to get your oxygen saturation so that we will know the oxygen level in your body and your blood glucose level. Is that okay with you, ma'am? Okay, so you ask what? Permission or approval. Okay? Kasi kapag hindi ka nag-ask, tapos bigla mo na siya hinawakan, anong kaso mo dyan? Assault. No? Okay. So, you are going to check yung kung tama yung mga sinasabi niya. Alright? And this time, sabi ko, unahin mo na si Pain. Okay? Sabi niya, pwede ka na mag-vital sign sa kanya, unahin ko na si Pain. So, ma'am, I would like to ask if are you feeling pain right now? Yes. Okay? And where is the location of the pain? Headache and stomach. Headache and stomach at the same time. Okay? When was the pain started, ma'am? Last night. Last night, and what you were doing before it started? I eat the fruits. The fruit? But I was tired. You were? I was tired then I eat the fruit. What type of fruit, ma'am? watermelon. Watermelon. Okay. And what did you do, ma'am, to ease the pain that you're I feeling just take a yesterday? rest. Just take a rest and it worsen or it No, get better? It got No, better? I just take a rest. I Okay. just sleep and then in the morning it's still the same. Okay, so the same, right? Right now, you said that there's still pain. What is the pain scale that you're pain right now? From 0, ma'am, being no pain, up to 10, being the worst pain. 6. 6. Okay. Alright, so now, what I would like to do, ma'am, is that I will take your vital signs first, alright, and then I will relay to the doctor your concern about your pain. Is that okay with you? Yes. Okay, no? You don't just say na after mo mag-interview, okay ma'am, I will take your BP or I will take your vital signs now. Okay? So you need to assure also the patient that you will do something. Kasi pagka ganun lang, para kung walang pakialam. So, kung akong patient, so anong pakinabang ng interview mo na yun? Wala ka palang gagawin, no? So you need to reassure the patient, no, na sasabihin mo rin naman sa doktor yun. Okay? Alright, so now you are to start with your other vital signs. So start with, no, you are going to put your pulse oximeter and you need to disinfect. Although disinfected na siya at first pa lang, but you need to show to the patient that you are doing it in front of her. Okay, so disinfect your pulse oximeter by wiping one only inside. Okay, and then discard. Right? And now you are to choose. Now you are to choose a finger that doesn't have nail polish and has good circulation and is warm. No? It's warm. Okay, so I'll choose this one and attach it here. And then position the patient accordingly. Okay. And then leave it for some time. Okay. And then next, you are to take the temperature of the patient. Okay. You are to disinfect also the thermometer. Now, in disinfecting your thermometer, always remember to disinfect from cleanest to dirtiest. No? Prior or beforehand, you have disinfected the thermometer. So, which one is the cleanest part here? The one that The you're bulb, feeling. no? The bulb, no? So, you start from the bulb going down, no? In circular motion. Okay? Only once, you don't pabalik-balik na ganun, ha? Kung gusto mo mag-disinfect ulit, kuha ka ng bagong bulak and lagyan mo ng alcohol. Ngayon, ilalagay mo ito sa kilikili ng patient, sabi ko nga, no, sa center. Pero kung hindi siya komportable, siya lang ang maglagay. Right? Make sure anong gagawin mo. Ask permission. Ask permission, no. Kung siya kukuha, kung siya maglalagay. Instruct. No? Instruct the Patient. how to properly put the thermometer. Okay, ma'am, ako po maglalagay or okay. So ma'am, can we just make sure na ito po ay nasa center ng inyong kilikili. So you can turn it on.
So, make sure lang kung nasa Gitna, no? Alright? So now, sabi ko nga hindi ka titigil at hindi ka nakaganyan lang dito sa patient, no? Na naghihintay ng wala. Alright? So now you can continue to take your pulse rate and the respiratory rate. Sabi ko din na may technique akong ituturo para hindi namamalayan ni patient na bibilangin mo yung kanyang respiratory rate kasi nga hindi natin pwedeng i-aware ang patient about that. And so yung technique is that ipapalpate mo muna yung pulse. Sorry ma'am, I will palpate for your pulse, okay? Papalpate mo muna yung pulse. Pag nararamdaman mo na, ipapatong mo ngayon sa balikat niya yan. Okay? Bakit ganito yung position? Para habang humihinga siya, mararamdaman mo kasi nandito yung kamay mo eh, di ba? Kaya naman, maraming ako pinili ko pumuesto ako dito kasi kapag hindi ko mararamdaman yung taas ng balikat niya, nakikita ko yung balikat niya, pwede ako tumingin. Pero kung pipiliin mo dito ka, ganyan ka, paano ka mag-observe ng balikat niya? Makikita ka niya nakatitig sa kanya. Okay? So dito ako pumuesto para hindi niya ako nakikita, nakatingin ako sa braso niya. O kaya naman, another style is ipapatong ko rin yung isa ko pang kamay na may relo. Okay? Mararamdaman ko na. Lalo, no? So, kailangan natin dito relo na may second hand. Okay? So, habang nakaganyan ako, yung first 15 seconds, I will count for pulse muna. Okay? Tapos yung second na 15 seconds, I will count for her what? Respiration. Okay? O, tumunog siya. Leave it, no? Tapusin natin to. So again, hindi mo siya bibilangin ng together, no? Baka mamaya may pagkaintindi dito, bibilangin ng together, tapos demo na sasabihin sa akin. So ang hirap naman nun, magbibilang ako ng respiration at saka ng pulse, hindi sila sabay. Kasi walang tao na nakagawa ng ganun. Okay? So, bibilangin ko muna for the first 15 seconds. Pagkatatapos na yung 15 seconds ko, tatandaan ko ngayon yung number na yun kung saan ako natapos. Halimbawa, tapos na yung 15 seconds ko, nagbibilang ako ng 20. Ano sabi ko, i-multiply natin yan into 4. 4. Pero ngayon lang yun. Dapat 1 minute. So ngayon, kung 1 minute yun, ibig sabihin, tuloy-tuloy ka magbilang, 21, 22, 23, 24, hanggang maka 80 ka. Hanggang matapos yung 1 full minute, no? Yung isang ikot. Alright? Tapos nun, pag natapos nun, ganito pa rin yung pwesto mo, magpanggap ka na nakaganito ka lang, parang iniisip niya, binibilang mo pa rin yung pulso niya. Pero yun pala, tapos ka na magbilang ng pulso, kaya ka lang nakaganito, Hininga niya. binibilang mo pa yung respiration niya. Okay? Ang iniisip lang niya ngayon, pulso niya pa rin ang binibilang mo. Nakaka-follow ba guys? Yes. Okay, so bibilangin ko siya. Okay? So, done na, no? Then, position mo na yung patient accordingly. Yung aking result ng pulse rate is 22. Okay, so multiply by 4, ilan? 88. So, i-record mo na yan. Okay, ma'am, your result of pulse rate is 88. And that is normal because the normal is 260 to 100 beats per minute. Okay, yung respiration, hindi mo nasasabihin sa kanya yun. Okay, pero yung respiration ko sa kanya ay 6. No, 6 in 15 seconds. Multiply by 24. 24. Okay? So normal ba 'yon? Yes. Bakit yes? Ay, Ano ba ang normal natin? 12 to 20. So hindi siya normal, no? So ngayon, i-relay ko yan doon sa nurse. Okay? Tapos tatanungin ako ni nurse. Ano ba ang the way huminga ang patient, nahihirapan ba? Sa tingin ko naman, hindi siya nahihirapan, no? Kasi nahihirapan, may gumagalaw-galaw na ng ganyan, no? So sa kanya hindi. So nurse, 24 po yung kanyang respiration. O nahihirapan ba huminga? Hindi naman po. No difficulty of breathing. O yun, ino-note ko yan, okay? 24 breaths, no difficulty of breathing noted, and
inform the nurse, blah blah blah, with the name. Aware. Ganun lang. Okay? So, i-record ko na din yan ngayon. Ngayon, since natapos na yung thermometer, kukunin ko na yan. Okay? And read the result. So, ma'am, your temperature is 37.4, which is normal. Wait lang. Which is normal. Okay? And disinfect mo ulit ang iyong thermometer. Okay? So, ngayon, gamit na siya. Okay? Saan ang pinakamarumi ngayon? Yung bulb. Yung bulb. Kasi yun yung nasa center, no? So, from cleanest, no? Not dirtiest. Kasi kapag dirty ka nag-umpisa, dinala mo sa malinis, anong mangyayari? Kakalat Lahat lang. marumi na. Okay? From cleanest to dirtiest. Okay? One swipe lang. Okay? Kung gusto mong linisan ulit, kuha ka ulit ng panibagong cotton balls. Okay, which is kailangan natin i-disinfect kasi sa iba ito, no? Alright? Okay? So 37.4, i-record mo na siya. Tingnan mo ako na ibalik dyan. Okay? Tapos ano pang hindi ko na kukuha? Vital signs ko. BP na lang? BP. Okay, vital signs. Vital signs eh. Ano BP. hindi ko ba nakuha sa vital signs? Blood pressure. Blood pressure. Okay? Hindi siya kasama So sa first time vital ko sa signs. hindi ko pala na-record. It's 99 ma'am. So the result is normal also because the normal is 60 to 100. 95 to 100. okay, oxygen saturation is 95 to 100. And then disinfect no after use. And this part. Okay? BP na lang ngayon, no? Then record mo na yung nakuha mo. So dito tayo sa may comfortabling side. Okay? Ma'am, can be taas. Tapos magpasimple ka lang na ano. Sige, napag dito. Magpasimple ka lang, hindi kayo gawin ng ganyan ha. Ganyan ka pa. Okay? Sabi ko kasi dapat may 2-finger wave, no? Bago mo siya i-apply. Hindi ka pwedeng ganyan-ganyan sa patient mo, ha? Okay? Pagpasimple ka, o, ganyan mo siya. Tapos, lagay mo siya dito sa iba. Dito tayo mahirap. Okay? Pressure. Tapos, not too loose and not too tight. Dapat may pasok mo yung 2 fingers. Okay? Tapos, i-clip mo ito dito sa ng patient. Dahan lang, hindi matusok ay maipit pati yung kanya skin. Eh, baka makutos ang palka niya. Okay? Now, since first time ko pa lang siyang i-BBP, ano gagawin ko? Estimation of systolic pressure, which is and relax naman. Which is, ipapalpate ko siya, no? Yung pulse. Tapos slowly, okay, slowly mag-i-inflate ako. Okay? Habang tinitignan ko kung saan mawawala yung pulso. Sige lang po. Okay? I'm at 60. May pulse pa rin ako. Right now, I'm at 80. Meron pa rin akong pulse. 100. May pulse pa rin ako nararamdaman. 120, meron pa rin akong pulse na nararamdaman. 130, meron pa din. 140, meron pa din. 150, wala na. Okay? So, release ko na yan. Pagpahingayin natin si patient ng 30 seconds to 1 minute, no? Tapos ang gagawin ko dito sa 150? Plus 30. Plus 30. So saan ako hihinto pag nag-actual video? 180. 180. Okay? Then, yung patient dapat i-position accordingly. Hindi po pwede naka-cross yung legs. Okay? Now, sorry. You need your stethoscope this time. Okay? Dito na lang ako magbibigay ha? Para makita ninyo. Sige lang. Relax ka lang.
Tapos, palpate for the pulse. Kasi doon mo ilalagay yung stethoscope. Okay? Hindi mo po pwedeng iipit yung stethoscope dito ha, kasi kailangan natin inangat yun para